mararamdaman mo na maganda pala na meron kang pinagdadaanan. So without further delay, dahil nandibili na tayo, bigyan ko ang pagkakataon sa kanya lahat. Ang lahat magsabing, God bless, Pastor Ross. God bless, Pastor Ross. Praise God. Everyone say, praise the Lord. Praise the Lord. Si Brad kanina, di ba? Ano pangalan ni Brother? Sino? Hindi, sino? Brother J. Huwag kang mag-alala, hindi ka mawawala ng bahay. Kasi pag-ibig yun. Basta nasa pag-ibig ka, hindi ka mawawala ng bahay. Amen? At Brother J, huwag kang mag-alala. Mga ilang fasting pa, bibigyan ng pastor sa'yo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Bakit malungkot kayo? Dapat nakangiti kayo pag nasa church. Yan. Amen. Yan ang pinagbabawal sa church. Bawal ang nakasimango, bawal ang natutulog, at bawal ang madamot. Natandaan nyo, ha? Amen. Kaya tayo nasa church para ibigay lahat para sa Panginoon. Pag-aralan natin to. Sino ba yung tunay na mapalad? Parang nag-e-echo na konti. Yan. Sino ba yung tunay na mapalad? Tingnan mo yung katabi mo kung mapalad. Mukhang hindi, no? O puro palad. Puro palad. Buksan natin yung Luke chapter 11, 27 to 28. Ito pag-aralan natin kasi minsan gusto natin maging blessed eh. Paano tayo maging blessed? Parang nag-e-echo, brother. Parang hindi ka mapalad. Amen. Okay. Sa Tagalog, mas maganda sa Tagalog, ha? Inglesero kayo lahat dito. Mas maganda Tagalog. Hanap ka ng Tagalog, sister. Mas maganda yung ano eh. Yung mga base J. Yeah. Yung kanina. Nagkaman na. Mas maganda sa Tagalog. Kasi wala nang Amerikano rito, no? Wala. Mukha lang, ano? Okay. Sige. Mas maganda sa Tagalog kasi para maintindihan. Okay? Hindi ka pa mapalad, sister. Ang tagal mo. Baka abutin tayo dito ng alas 12 ng gabi. Biro lang ha, sister. Okay. Ita-challenge lang kita. And he said these things, habang hinahanap niya. A woman in the crowd raised her voice and said, hey, meron daw isang babae na nasa grupo, no? At sumigaw ng napakalakas. Sabi sa kanya, blessed is the womb that bore you. Mapalad ang babae na nagdalang tao sa iyo, and the breast at which you nurse, at ang babae na nagpasuso sa iyo. Yun. So mapalad tayo lahat dahil may nagdala sa atin. Tama? Kasi di naman tayo mabubuhay dito kung walang nagdala sa atin at may nagpasuso sa atin. May nagpasuso ba sa inyo? Amen. Okay. So lahat po kayo sumuso? Amen? Okay, natatawa kayo, no? Kami ni Pastor, sumuso kami. Amen? Yung bata, hanggang lumaki kami. Amen? Amen lang. Amen? At ang sabi niya, sumugot si Jesus. Ang sabi ni Jesus, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. So yun pala yung mapalad. So we are blessed because we are here because of our parents, tama? But we are more blessed if we will obey and hear the Word of God. Dalawang bagay po yan ha, yung nakikinig at tumutupad. Marami kasing nakikinig, hindi gumagawa. Tama? Okay, yung pasok dito, labas sa kabilang tenga. Gusto nyo bang mag-aaral tayo ngayon? Gusto nyo maging mapalad? O gusto nyo mag-visit ang buhay nyo? Gusto nyo maging mapalad lahat? Okay, let's all pray. Panginoon, sa oras na ito, kami po'y humihinto upang makinig sa iyong tinig. Holy Spirit, ikaw ang mangusap, ihanda mo ang aming puso, tanggalin mo ang anumang pader, anumang bigat, anumang istorbo. Kaya nung lumaya ang aming isipan, maliwanagan ang aming kaluluwa, mabuhay ang aming espiritu, we surrender this moment to you, Lord. Kung walang presensya mo, walang silbi ang pangangaral. Kung walang kapangyarihan mo, walang mababago, Panginoon. Kaya banal na espiritu, dumali ka ngayon sa aming kalagitnaan at pagpalain mo ang iglesia nito. Salamat kay Pastor Don, sa kanyang asawa, Panginoon, kay Sir Cloud, Panginoon, sa kanyang mga anak, at sa lahat ng kapatiran ngayon. Lord, open our hearts and our mind that we will be able, Lord, to hear and comprehend your revelation, Lord, coming from you. In the name of Jesus Christ we pray, and all God's people say, Amen. Amen. Palakpakan natin. Ito na kayo po, kasi kanina pa kayo nakupo eh. Gusto nyo ba ang 4 na oras kayo tumayo? Hindi kayo mapalad. Amen. May tanong lang ako.
Sister, ano ba yung nagpapasaya sa'yo? Nagpapasaya sa'yo? Pera. Okay. Sabi niyo, pera. Alam ko. May isawa ka na ba? Kaya pala pera. Amen. Amen. Ikaw na, ano nagpapasaya sa'yo? Biyaya ng Panginoon. Hindi yung asawa mo, no? Hindi daw. Sabi nga, baby ko lang. Ikaw na, ano nagpapasaya sa'yo? Naglingkod ka sa Diyos. Hindi si Pastor Don, ano? Nagkabiro lang sa Panginoon. So, sa mundo pong ito, may kanya-kanyang listahan na nagpapasaya tayo. Yung kapatid mo, ang parang kapatid mo? Si Brother? Michael, ano nagpapasaya sa'yo, Brother Michael? Pamilya. Okay, nasa pamilya mo? Nasaan? Nandito? Kasama mo ngayon? Nandito sa church? Pamilya, okay. May asawa ka ba, Brother Michael? Nasaan na? Nasa kabila? O nasa kabilang buhay o nandito pa? Nasa kabilang lugar? Okay, amen. Okay. Ikaw, Brother Mike, ano na papasaya sa'yo? Pagmamahal ni Lord, okay. Siguraduhin mo lang, ha? Amen. Okay, you may be seated in the presence of the Lord. Huwag na kayo. Marami tayong listahan na pwede magpasaya sa atin, no? Una, sabi ni Sister Pera, di ba pag marami kang pera, masaya ka. Amen. Yung iba naman, sa dami ng pera, hindi na masaya. Kasi yung may-ari po ng restaurant na kaibigan ko, 3 oras na lang natutulog, kakabilang ng pera. Hindi na nakakatulog eh. Tayo naman, tulog ng tulog kasi wala tayong binibilang eh. Di ba? Amen. Siya naman, hindi makatulog, kakabilang. Minsan sa dami ng pera, medyo mahirap din. Nag-aalala ka din, di ba? Pero yun yung nagpapasaya sa kanya. Tama? Yung iba naman, ang nagpapasaya posisyon. Pag nasa posisyon sila, masaya sila. Katulad ng mga politiko, masaya sila kasi may blood control. Di ba? So, yung iba ganun kasi may power eh. So, yun yung nagpapasaya sa kanila. They control people. Tama? Yung iba naman, ang nagpapasaya sa kanila, relasyon. Yan, pag may pamilya. Diba? Pagkasama nila yung pamilya nila, masaya. Si Sister Claudia, pagkasama niya yung mga anak niya, masaya siya. Pati siyempre si Pastor Don. Diba? Parang duda ako Amen. So, masaya. Yan yung iba nagpapasaya. Tama? Yung iba naman, nagpapasaya yung tagumpay pag nagiging successful sila. No? Ay, ang saya-saya nila pag naging successful, di ba? Pag nakabili ka ng kotse, parang part ng tagumpayan na kalahati ng pinabayad sa'yo, susunod, ibibigay na sa'yo, di ba? So, sobrang saya mo, di ba? Amen. Yun yung mga nagpapasaya sa'yo. No? Tinutulungan na kita, Brad, ha? Praise God. Amen. Inuubo tuloy siya. Yung iba naman, nagpapasaya yung achievement. Sa dami ng achievement nila, yung mga recognition nila, ang saya-saya nila. Amen? Sino ba yung nakapasa sa bar exam dito or accountant? Sino accountant dito? Sister, accountant ka, di ba? Noong pumasa ka bilang accountant, sobrang saya mo, di ba? Tama? Kasi sila lahat bagsak, ikaw nagpasa, di ba? Hindi ba yan? Minsan yung achievement yung nagpapasaya sa'yo. Yung iba naman, gusto laging pinapalakpakan, di ba? O yung pinupuri lagi, sister, sexy-sexy mo naman, kahit ang taba-taba niya, di ba? Masaya-saya, o yung guwapo-guwapo mo naman, hindi naman talaga guwapo, di ba? May mga ganun yun ang kasiyahan nila Pero alam mo ba, yung lahat ng kagandahan ng papuri ng tao, lahat po yan ay bagay na hindi ganon kadikit sa Diyos. Naintindihan nyo? Kasi ang sabi ng Diyos, ang blessed life daw, yung nakikinig, sabihin nyo nakikinig. At sumutupad, sumusunod, sabihin nyo sumusunod. So, bihira po ang pagpapala kung hindi ka sumusunod. So, gusto nyo bang pagpalain ngayong taon? Yan. Nakikinig pa kayo? Sumusunod pa kayo? Okay, sige. Tingnan natin. So, habang nangangaral si Jesus, may isang babaeng sumigaw. Alam natin yun. Sabi niya, mapalad ang nagluwal sa iyo. Pero, ang intensyon po ng Diyos, tinama niya agad. Tinama agad ni Jesus. Ang sagot ni Jesus, eto, mapalad ang sumusunod at tumutupad. This is a very simple message, church.
Pero habang nagsasalita ang Panginoon sa kanya, pinakita lang ng Diyos na kahit nandito ka sa mundo, mapalad ka. Pero higit na mapalad kung ako, pakikinggan mo at susundin mo ang lahat ng bagay sa akin. Kasi minsan, akala natin pag malapit ka sa Kanya, mapalad ka. Sino malapit sa Diyos? Oh, hindi mo lahat na malapit sa Diyos, mapalad ha? Amen? Akala natin, pag nakita natin ng Diyos, mapalad tayo. Hindi mo lahat na nakakita sa Diyos, mapalad. Amen? Hindi rin lahat ng napakain ng Diyos mapalad. Ang sabi niya, mapalad ang, ulitin nyo, nakikinig at tingnan nyo, ang church po, the blessing is not in exposure. Ay, ang laki ng church. Ang daming membro. Itong church nyo dati, pastor, dati parang dungeon. O ngayon, parang hotel na, di ba? Okay? Ang init dati. So, it's not the size of your church ang tinitingnan ng Diyos, kundi yung mga tao na sumusunod at nakikinig. Amen? Ang blessing po ay sa obedience. Ang Bible po is very simple of telling you that God will bless your life if you will obey and what? Hear my word. Hear and obey. Yun lang simple. Sabi mo, makinig ka lang, sabi mo sa katabi mo, at sumunod ka. Okay? Kasi, may maraming umahanga sa Diyos, maraming nagtataas ng kamay, pero ang tanong, sila ba'y gumagawa? Diba? Ang sabi ng iba, ay praise the Lord. Diba? Ang sabi ng iba, God is good. Minsan, amen tayo ng amen. Diba? Sabi nga ni Brad, ang ganda ng meaning ng amen eh. Diba? Minsan, amen tayo ng amen. Pero yung puso natin, malayo. Tama? Yung lifestyle natin, baliktad. Yung obedience, wala. Okay, tingnan nyo to ha. Isaiah 29:13. Tagalog, basahin natin. Tingnan nyo yung sinasabi ng Bible. No? Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba yung puso nyo? Bisa mo ng sister. Yan. Isaiah 29:13. Tingnan nyo to, basahin nyo lahat ha. Lista nyo lang yung verse. Gusto kong bigay sa inyo eh. Kahit na medyo... Yan. Mabagal ang internet mo, sister ha. Amen. Okay. Yan. Wala siyang easy worship eh. Hard worship to eh. Ayan. Mas maganda kasi babasa nyo mga kapatid. Yan. Okay? Ay, sa tagal ah. Isaiah 29:13. Yung mga Bible naman kayo, di ba? Yan. Pinapangaralan ko, sige lang, umigot ka pa. Yan. Basahin nyo lahat. Sige, basahin nyo. Sasabihin naman ni Yahweh. Basahin nyo, sige. Subalit, at ayon lamang. So, saan lang sila malapit? Sa salita at ano? Sa bibig. Pero ang kanilang puso, malayo. At ang problema ay ano? Ang sinusunod lang nila, si pastor. Iutos lang ni pastor. Pag wala na si pastor, wala na. Tingin nyo, pagpapalain tayo. Di ba maraming ganyan? Ang lakas mag-praise the Lord. Oh, di ba? Nanginig ba kayo? Gusto niyo pa ba akong mag-preach? Amen? Ang lakas mag-amen. Pero yung bibig lang pala, sa salita lang. Pero yung puso nila, malayo. Nasa church sila dahil kay pastor lang. Pero, hindi dahil sa Diyos. So, bakit ko sinasabi sa inyo ito mga kapatid? Kasi, gusto natin na maging blessed yung life natin this year. Kasi, pwede kang sumigaw. Pwede kang magsayaw sa Panginoon. Pwede kang pumalakpak. Pero walang pagsunod. Walang anointing mga kapatid. Alam nyo, God is not moved by volume ha. He is moved by submission. Hindi siya namove dahil sa dami ng tao or sa laki ng kongregasyon. Namove siya pag ang dami doon na nagpapasubmit sa Kanya.
Kasi maraming ganyan na nagsisimba sa church. Amen. Amen. Hindi bawat papuri po may kapangyarihan, tandaan nyo. No? Ang papuring may kapangyarihan, yung may pagsunod sa Kanya. Diba? Nagpupuri ka, wala kang problema dyan. Pero dapat may pagsunod. At hindi ka nagpupuri at hindi ka nagpapagamit sa Diyos dahil sinasabi lang ng pastor o mga leader. Nagpapagamit ka sa Diyos dahil mahal mo ang Diyos at sinusunod mo yung Panginoon. You understand the word of the Lord? Gusto niyo pa ba? At tandaan nyo, ang blessing po is beyond biology. Okay? Ginagamit ni Jesus ang pagkatao para turuan tayo mga kapatid. At tandaan nyo, hindi po sapat yung koneksyon ng dugo. Hindi sapat yung koneksyon na meron kang samahan o relihiyon. Hindi sapat na may koneksyon ka sa tradisyon. Ang mahalaga yung pagsunod. Alam nyo ba, na pag sumunod kayo, ito yung mangyayari sa inyo. Okay? John chapter 15, 14. Yan, Tagalog. Alam nyo ba na, pag sumunod kayo sa Diyos, sige lang, ito yung mangyayari sa inyo. Ha? Tingnan nyo ha, kung ano yung mangyayari sa inyo. Yan. Kasi gusto natin na pagpalain tayo ngayong taon. Sino ba gustong pagpalain ngayong taon? Okay, ang sikreto ano? Makinig at pag nakikinig ka at sumusunod ka, tingnan nyo ang sabi ng Biblia. Kahit matagal yan. Amen. Ang bagal na internet mo, Pastor, palitan mo na. Amen. Hindi pa mapalad yung internet mo dito. Amen. Tingnan mo, this site cannot be reached. Amen. So basically, ito po yung bagay na pag sumunod kayo sa Diyos, basahin yung lahat sabay-sabay. Kayo'y mga kaibigan ko. Kaibigan kayo nino? Ha? Ng Panginoon. Kung ano daw? So pag hindi nyo siya sinusunod, ano yung Panginoon? So, yan po yung sinasabi ng Bible, ha? Hindi ko sinasabi yan. Gusto nyo maging kaibigan ng Diyos? Ang sarap kayo maging kaibigan ng Diyos, di ba? Sister, pag magkaibigan kayo, ano mangyayari? Di ba? Tama. Plus, pag may kailangan siya, dahil magkaibigan kayo, tutulungan mo. So kung kaibigan mo ang Diyos, sabi niya, meron kang full access sa Kanya. So gusto nyo maging kaibigan ng Diyos? Ay, sarap maging kaibigan ng Diyos. Amen? Si Pastor Don, hindi ko na kaibigan, pinsan ko pa. Amen? Kaya pag may kailangan ako, hindi siya nagkakapili. Nag-iisip lang. Yeah, sarap maging kaibigan ng Diyos. Ito pa, tingnan nyo ha, sa Matthew 12:50, hindi lang nyo magiging kaibigan siya, Mateo 12:50. Hindi nyo lang siya magiging kaibigan. Ito, napaka-simple nito. Kasi gusto natin, Pastor, maging mapalad yung buhay natin eh. Di ba? Eh kaya, hirap-hirap na ang buhay natin eh. Wala kang magiging pagsubok 2026 kasi kaibigan mo ang Diyos eh. Ano ka ba? Pag ginagawa mo yung utos niya, walang problema, lahat aayusin niya. Ha? Hindi. Yung pagsubok na yan, darating yan, pero nandyan yung kaibigan mo eh. Di ba? Tingnan nyo ito. Kahit matagal, basahin natin. Amen? Kasi, alam nyo mga kapatid, yung blessed life, hindi natin minsan naiintindihan eh. Maiintindihan mo lang yan, di ba ang sarap yung sumusunod ka sa Diyos, wala kang problema? Tama? Kahit may problema, parang winawash out. Kaya nga kanina yung kanta, ako'y masaya, ikaw ba'y masaya? Kahit may problema, masaya. Ano pang mangyayari sa iyo, sister? Pag sumusunod ka sa utos ng Diyos, basahin mo. Ayun, nawala. Nasaan na? Pumira. Hindi mapalad tong internet mo dito talaga eh. Amen? Maganda kasi gusto ko yung binabasa mo eh. Yan. Yan, binigyan ni Pastor yung mabilis niyang cellphone. Okay? Isa sa mga bagay na dapat yung maintindihan na yung blessing, hindi lang yan dahil kamag-anak mo. Ang sarap pagkaibigan mo ang Diyos. Sige, basahin nyo. Lahat. Sapagkat, sabay-sabay, sapagkat, pag sumusunod ka daw sa Kanya, ang
kapatid mo, kapamilya mo. Tama? Ikaw ba, sister, pagkakain ka sa bahay mo, magpapaalam ka pa? Hindi na, di ba? I-claim mo na lang yung pagkain ko. Lamon na lang kagad, di ba? Tama mo rin? So, kung kapamilya kayo ng Diyos, kailangan nyo pa ba mag-request? Hindi na! Lahat ng kailangan nyo, i-claim nyo na lang! Kasi kapamilya kayo eh! Kaya hindi dumarating yung bagay na gusto nyo, request kayo ng request! Amen! Huwag mo na i-request kay pastor kasi kapamilya mo siya, i-claim mo na. Amen? So, do you understand the word of the Lord, church? Kung susundin niyo ang Diyos, hindi niyo kaaway ang Panginoon. Hindi kayo tagapanood, kundi ano? Pamilya. Sino pa kapamilya ng Panginoon dito? O ba't naman problema kayo? Blessed life. You just hear and obey His word, and then your life will be blessed. Iba yung kapamilya. Sabihin mo sa kanila, iba yung kapamilya. Kapamilya ako ng Diyos. Sabihin mo, kapamilya ako ng Diyos. Kaya hindi na ako magre-request. Lahat ng bagay na meron ng Diyos, i-claim ko na lang. Kaya hindi ako nag-iisip. Intindihan niyo mga kapatid? So when you belong to the family of God, isa pong privilege yan. Sabihin mo, isang privilege yan. At alam niyo ba, ito makinig kayo ha, alam niyo ba na yung privilege na yan ay nakalagay sa Deuteronomy 28:1 and 2? Babasahin natin ha, maigi. Gusto niyo ba yung privilege na to? Ito yung blessed life. Tingnan niyo yung privilege na to. Napakaganda. Deuteronomy, nakaya mo sister. Deuteronomy 1 and 2. Yan. 1 to 2. Deuteronomy 28, 1 and 2. Yan, sige. Basahin nyo. Sabay-sabay. Lakayan mo, sister. Basahin mo. Ito, maganda to eh. Huwag masyadong malaki. Yan. Sige, sabay-sabay. Kung at gagawin kayo ano? Oh, ito. Mahirap pa yung requirements ng Diyos. Anong requirements ng Diyos? Susundin niyo lamang ang Panginoon at tuto pa rin ang kanyang utos, kayo'y gagawing dakila. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw'y gagawing dakila. Sa lahat, ha? So, ibig sabihin, itataas ka ng Diyos. Ito pa ang sabi niya, basahin nyo. Mapapa, lahat, basahin nyo, sige, sumisay, mapapa, kung lahat mapapa sa inyo. Sabihin mo sa katabi mo, lahat mapapa sa inyo. Hindi lang kalahati. Hindi lang comfort. Lahat. Pero, makikinig ka at susunod ka. Yan ang sabi ng Diyos. O, basahin yung verse 3. Lakasan nyo. Pagpapalain ko lahat ng pupuntahan nyo, lahat ng itatanim mo, pagpapalain ko. Ano mang negosyo yan, ano mang hanap buhay yan, pagpapalain ko. Pero, susunod. Minsan, ang dami natin binabasa ng libro para maging successful. Pero ang Biblia, napakasimple lang. Susunod ka lang, lahat pagpapalain. Ito pa, verse 4, basahin mo. Sabay-sabay. Masaganang at maraming alagang hayop. Hindi mga hinayupak. Amen? Bibigyan ka lahat ng Panginoon ng pagpapala. Ang sabi diyan, maraming anak, lahat ng mga anak mo i-bless din.
At tingnan mo sa verse 5. Sige. Pagpapalain niya ang imbakan ng iyong inaaning buti at ang pagkain nagmumula roon. Kahit maliit, palalakihin niya. O verse 6, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Pero ano sabi ng Diyos? Mahirap? Ba't din yung ginagawa? Minsan gusto natin, bless tayo ni Lord, di ba? Lord, bless mo ako. Minsan nag-aaral pa tayo ng ang daming libro, binabasa natin. Financial man. Mahalaga yan ha, hindi siya sabi hindi mahalaga. Pero no, the secret of the word of the Lord is very simple. Nandiyan lahat. Tingnan mo, sabi niya sa verse 7, ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh, sasalakayin nila kayo, ngunit na magkakanya-kanya sila, mag-i-scattered. Kaya lahat ng kaaway nyo, pag sumusunod kayo sa Diyos, mamamatay lahat yan. Amen. Kung kaaway na yung asawa nyo, mamamatay yan. Kung sumusunod kayo. Amen. Kita mo nga kapatid ha, yung blessing pala, matatawa yung dalawa. Mukhang, sumunod muna kayo para mamatay ha. Pag hindi kayo sumunod kayo, mamamatay. Amen? Naintindihan niyo mga kapatid? Kita niyo, ang blessing pala, Pastor, darating. No? Hindi ikaw yung nag-ahabol sa blessing. Kundi, yung blessing ang mag-ahabol sa iyo. Kaya sabihin mo sa katabi, huwag kang habol sa blessing. Amen. Yung blessing darating sa iyo. Intindihan niyo? Kasi minsan habol tayo na habol sa blessing, pagod na tayo. Kaya kita niyo, tandaan niyo na, nai-stress kayo. Amen? Yung blessing system darating sa iyo. Magugulat ka na lang, nandiyan na sa harapan mo. Sabi ng Biblia yan eh. That's right. Kaya kung marami umaaway sa iyo, sister, marami nagchichismis sa iyo, marami nagmamaride sa iyo, nagmamarisol sa iyo, huwag kang problema. Basta sumusunod ka ha, may kondisyon ha, hindi lang sa salita, hindi lang sa bibig. Kailangan susunod ka. Kasi pag kapatid at kapamilya mo ang Diyos, walang problema. Yan ang darating sa buhay mo. Amen. Minsan, ito kasi yung mga tao di ba? Ito yung mga tao. Lord, pagpalain mo lang ako. Susunod ako sa iyo. Di ba sila ulo? Binaligtan, di ba? Di ba bakit ganyan? Lord, magpapastor ako pag pinagpala mo na ako. Lord, maglilingkod ako pag pinagpala mo ako. Di ba? Pero, mga kapatid, ang Diyos iba eh. Ang sabi ng Diyos, sumunod ka muna bago kita pagpalain. Amen? Lord, pag pinagaling mo na ako, maglilingkod ako. Kahit may sakit ka, maglingkod ka na. Kasi hindi ka papagalingin ng Diyos. Kasi nga, yung malakas ka, hindi ka naglingkod eh. Tapos nagkasakit ka, saka mo sasabihin maglilingkod ka. Hindi ka ba naman sira ulo, di ba? Amen. Marami na yung tao eh. So gusto nyo pagpalain. Gusto nyo umahabol sa inyo yung pagpapala? Yung parang habol ng habol sa inyo, di ba ang sarap? Nandiyan na lang pagdating nyo, nandiyan na yung blessing ng Lord. Ang Bible, napakasimple eh. Hindi ka kailangan pahirapan, mag-aaral ng mathematics, di ba? Di ba, Brother Mike? Hindi mo na kailangan mag-aaral ng napakalaking financial management para pagpalain ka, para maging blessed ang life mo this year. Sumunod ka lang. Sabi mo sa akin, sumunod ka lang. Ang tigas kasi ng ulo mo, sabihin mo. Amen? Amen. O, ba't hindi lang bibigi ko? Amen? O, gusto nyo, ito, tingnan nyo ha. Sa Santiago 1:22, basahin natin to. Okay? Mabilis na internet, di ba? O yan, Santiago 1:22. Yan, basahin natin. Para makita nyo talaga. Yan, maglakay mo, sister. Basahin nyo sabay-sabay. Saan daw kayo mamumuhay? Ha?
Saan kayo mamumuhay? Hindi sa pagkain, ha? Hindi sa pera. Amen? Hindi sa boyfriend. Pag wala yung boyfriend mo, iyak ka ng iyak. Diba? Ayaw mo na magsimba. Ang pangit naman ng boyfriend mo. Amen? Ang sabi niyan, saan ka raw mabubuhay? Nakasayo, saan kayo mabubuhay? Kung ito'y, ano? Ngunit, ano sabi niyan? Sino dinadaya nyo? Sino dinadaya nyo? So, hindi si pastor. Hindi ang Diyos. Sino? So, ibig sabihin, kung nakikinig kayo rito, hindi kayo sumusunod, sino dinadaya nyo? So, pag dinadaya nyo ang sarili nyo, ang tawag sa inyo? Sira ulo. You understand this point? Alam mo, this is a very simple message, but you need to understand it first. Kasi ang tagal na natin gustong pagpalain tayo ng Panginoon eh. Diba? Maraming tao na nakaupo sa simbahan, pero kaunti lang yung sumusunod sa salita ng Diyos. Diba? Alam niyo, pag nakikinig kayo ng salita ng Diyos, pinupuno yung isip nyo. Pero pag gumagawa kayo sa salita ng Diyos, pinupuno yung puso ninyo. Amen? Napupuno nga yung isip nyo, hindi naman napupuno yung puso nyo kasi hindi nyo ginagawa o hindi natin ginagawa. So, sino dinadaya natin? Kaya kahit magtago kayo sa mga pastor or sa mga leader nyo or kanino man, wala akong problema. Kasi hindi nyo naman dinadaya kung sino man. Ang dinadaya yung sarili nyo. Amen! Amen! O, sige. Pastor Willie. Si Kuya Willie pala to. Si Kuya Willie. Diba? So Willie, madilim yung lugar. Tama? Pumasok ka. Alam mo naman yung sindihan ng ilaw. Pero hindi mo sinisindihan yung ilaw. Ang ginawa mo, hinanap mo pa rin gusto mong hanapin kahit madilim ang lugar. Ang tawag sa'yo, ano? Tama. Amen. Bubo, tanga. Diba? So, pagpasok mo sa ilaw na madilim, sa pagpasok mo sa room na madilim, at alam mo yung ilawan, anong gagawin mo, pastor? Bubuksan mo para maliwanag, makikita mo yung ano, hinahanap mo. Amen? Ang revelation without application, no transformation. Pag nakikinig lang kayo dito, ang dami yung revelation na hindi nyo naman ina-apply, wala akong transformation sa buhay natin. Kaya nga ang hinihingi sa atin ng Diyos, tatlong bagay eh, di ba? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your ano? Your money? Your talent? Di ba? Your beauty? Hindi niya humingi yan kasi lahat yan mawawala. Yung kagandahan mawawala, di ba? Tama? Yung talent mawawala. Yung pera mawawala. Kaya hiningi niya ano? Your acceptable. A living sacrifice. It should be acceptable unto God. Katanggap-tanggap, ibig sabihin sumusunod. Kaya tandaan niyo mga kapatid, pag kayo nasa Panginoon, dapat alam niyo na ang pagpapala nagbumula sa Kanya. Yung pagsunod, sabi mo pagsunod. Yan. Alam niyo mga kapatid, ang salita ng Diyos, hindi lang nilikha para sa tenga. Saan ba nilikha ang salita ng Diyos? Ito basahin natin. Awit 119, 105. Para saan ba ang salita ng Diyos? Tingnan niyo kung gaano maganda. 105. Yan. Saan ba minsan, bakit ba ako nagbabasa ng salita ng Diyos? Basahin niyo lahat. Salita mo yan, no? Saan? Sa landas kong liwanag na. So, ibig sabihin mga kapatid, ang salita ng Diyos ay ano? Liwanag sa iyo. Pag bulong-bulong ang isip mo, may problema ka, ang salita ng Diyos magbibigay ng liwanag at magandang landas. Amen! Kaya wag kung ano-ano yung pinagpapabasa nyo. Basahin niyo yung salita ng Diyos. Tatalino kayo. Amen? Kilala niyo si Tatalino? Kahit anong itanong sa inyo, masasagot nyo.
Yan ang salita ng Diyos. Tanglaw yan eh. Liwanag yan. Pag-gising nyo ng umaga, Biblia sa mga sinag-aaral dito. Yung nag-exam, nagbo-board, Bible ang unahin mo, anak. Tingnan mo, tatalino ka. Magiging hermitanyo ka ni Biblia. Amen? Kahit anong itanong sa'yo, masasagot mo pag may alam ka sa Biblia. Diba? Kailangan. John 3:16 nga, hindi mo kabisado eh. Diba? Kailangan. Ang salita ng Diyos ay ano? Tangla, landas. Gusto mo limuyan ang buhay mo? Salita ng Panginoon. Huwag niyong paniwalain yan, mga kapatid. Joshua 1:8. Tingnan niyo ito. Basahin natin itong Joshua 1:8. Nandiyan pa ba kayo? Gusto niyo pa? Yes. Sige, basahin natin. Huwag mong basahin. Anong sabi dyan? Ano daw gagawin mo? Pagulay-gulayin mo, araw at hindi lang araw, gabi. Para daw ano? At anong mangyayari sa'yo? Magiging ano daw? At matumpay. Sabi ho ng Biblia yan. Gusto niyo maging masagana? At maging matagumpay ang buhay niyo? Huwag niyong kaligtaan o kalimutan. Araw at gabi, ang buhay niyo ay magiging masagana at matagumpay. Ang sarap, di ba? Sabi mo sa kanila mo, ang sarap. Ngayong taon, magiging masagana. At matagumpay ang aking buhay. Pero hindi ko kakaligtaan ang araw at gabi ang kanyang mga salita. Amen. Kaya, ang sarap ng buhay pag meron kang Word of God. Naiintindihan niyo ba yung pinag-aaralan natin, mga kapatid? Amen? Alam niyo yung tagumpay, nangyayari yan pag may pagsunod. Amen? Ito kinonfirm ng Panginoon yan. You want to become successful? Amen? Gusto maging successful, niligosyo ka ba, Brad? Magiging masagana yan ng patagumpay. Pero huwag mong kakaligtaan. Kasi minsan pag nagbibisi ka na, wala ka ng time sa salita ng Diyos eh. Pero pag inuuna mo pa rin, araw at gabi, lahat ng gagawin mo, magiging matagumpay ka. And this is the very secret of Joshua. This is the very secret of the patriarch. This is the very secret of the prophets, mga kapatid. And minsan, hindi natin alam. Napakasimple lang pala. Kaya pag tinatanong ko, so paano ka naging matagumpay? Lahat po yun sinasabi ko sa kanila. Kasi pinapriority mo yung Panginoon sa buhay mo, yung salita ng Diyos. Do you understand, church? Tingnan nyo, Mateo 7:24 hanggang 25. Tingnan nyo sabi ng Biblia, mga kapatid. Yan. Sige. Matthew 7:24-20. Gusto nyo pa ba? Amen? Sige, lista nyo lang para itanin nyo kung paano may i-bless ng Lord sa taong ito. 24. Yan. Basahin natin. Kaya, sabay-sabay. Kaya, at, ito ay, ano ka dapat nakikinig? Ha? Pero pag ikaw ay hindi nakikinig at nagsasagawa, ang tawag sa'yo? Bobo. Eh, sabi ng Bible eh. Ano sabi dyan? Ha? Nagtayo sa kanyang bahay ang pundasyon ng bato. Umulan, lumakas ang bagyo. Na malakas na hangin ang bahay niyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo yun saan? Sa bato, sa salita ng Diyos. Ang bawat nakikinig, lang sa inyo, ang bawat, sabi niyo, ang bawat ng aking salita, ngunit hindi naman, ay ano raw, maitutulak naman sa isang taong ano? Sabi mo, huwag kang hangal. Kailangan ang pundasyon mo, salita ng Diyos. Bakit magiging matalino ba? Ito ang pinakamagandang sinabi niya. Umulan ng malakas at bumaha.
at binayo ng malakas na hangin ng bahay, ito ay bumagsak ng lubusang nawasak. Bakit? Dahil hangal. Sayang yung pundasyon. Naintindihan niyo mga kapatid? Kasi pag ikaw nakatayo sa pundasyon ng salita ng Diyos, you will become unshakable. Kahit ugain ka ng ugain, hindi ka babagsak. Kahit anong problema, hindi ka tataob. Bakit? Kasi yung pundasyon yung salita ng Diyos eh. Alam mo yung talino na binibigay sa iyo ng Panginoon. At hindi ka babagsak dahil ang kapamilya mo, ang Diyos. Sino ba naman babagsak kung kapamilya mo, Diyos? Sige nga. Babagsak ka ba pag kapamilya mo ang Diyos? And you will become unshakable. Tama? Lahat po yan. You can read the whole Bible. Naging unshakable sila because of the word of the Lord. Ang naging pundasyon nila, ang salita ng Diyos. Gusto niyo bang maging unshakable ng 2026? Amen? Di ba? Ang simple lang. Di ba, Nay? Susundin mo lang yung salita ng Diyos. I-apply mo lang sa buhay mo. Di ba? Magiging kaibigan mo, kapamilya mo ang Diyos. Magiging unshakable ka. Di ba ang sarap nun? Sabi mo sa kanila, ang sarap kaya maging unshakable. Kahit anong lindol, kahit anong alon, wala akong nararamdaman. At peace ka. Di ba? Ang sabi sa Jeremiah 29? Basahin natin yan. Binasa na yung Sister Brad, di ba kanina? Anong verse yan? Jeremiah 29 ano? Ha? O sige, basahin natin. May papaliwanag lang ako sa inyo dito. Sa Tagalog, Sister, ha? Sapagkat, batid lubos ang plano ko para sa inyo. Ang planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ang planong magdudulot saan? Na punong-puno na ano? Punong-puno ng? Ba't ka nawawala ng pag-asa? Eh, ang plano sa inyo ng Diyos, punong-puno ng? Pero susundin mo siya. Amen? Sumunod ka na. Sabi mo sa kanila, sumunod ka na. Huwag matigas ang ulo mo. Para pagpalain ka ng Diyos. Amen. Now, ang pagiging mapalad po, sabihin mo sa katabi mo, hindi yan swerte-swerte. Ha? That's right, that's right. Ay, ang swerte naman niya, ang yaman niya. Ang swerte naman niya, hindi po yan. Wala akong swerte. Ang pagiging mapalad, yung sumusunod sa salita ng Diyos at nakikinig. At ang pagiging mapalad, hindi yung tsamba-tsamba. Amen. Ang mapalad po, ito ang ibig sabihin. It means you are rooted, you are guided, you are protected, and you are sustained. Ikaw ay naugatan na, ikaw po ay guided ng Diyos, ikaw po ay protected, at ikaw ay nasusustain mo lahat. Yan ang mapalad. Okay. So, sino yung taong mapalad? Gusto nyo malaman ang sinasabi ng Bible kung sino ang taong mapalad? Gusto nyo? Okay, tingnan natin ha. Awit 1. 1 hanggang 3, Tagalog. Tingnan natin. Okay pa ba kayo? Nakamahinga pa kayo? Malamig ka kaya po eh. Amen. Kaya pwede ako mag-preach na kahit medyo matagal ng konti. Amen. Basahin nyo! Naka! Sabay-sabay. Mapalad! Okay, ito. Sino daw yung mapalad? Hindi nakikinig sa payo ng masama. Kaya pag may nagchichismis sa inyo, pag nakikinig kayo, hindi kayo mapalad. Amen? Pag pinupush kayo sa kasamaan at ginawa ninyo, hindi kayo mapalad. Sino daw yung mapalad? Hindi nakikinig saan? Sa payo ng ano pa? At hindi sumusunod saan? Sa masama nilang? Yan! Kung ano yung ginagawa nila, huwag mo susundin pag masama. Gusto mo maging mapalad? Sino gusto mo maging mapalad? Oh, anong gagawin nyo?
Pag sumunod sa payo ng masama at sumunod sa halimbawa nila, ano pa? Hindi siya? Saan? Yan! Yung mga kumukutya, yung mahilig manira ng tao, hindi yan mapalad. Yung mahilig manlibak, yung may sama ng loob, na ang tagal-tagal na, hindi natatanggal, hindi yan mapalad. Patahimik na kayo. May sabi mo ng Bible yan, Brad, ha? Hindi ako may sabi niyan. Ang sabi diyan, hindi siya nakikisama sa mga kumukutya. Yung mga taong kumukutya, yung mga nanlilibak, yung mga nagsasabi ng masama sa kapwa niya, yan po'y hindi mapalad. Kaya pag may narinig kayo na nagsasabi ng laban sa kapwa niya, oy, huwag mo gawin yan. Hindi ka magiging mapalad. Amen? Okay pa ba kayo? Amen? Ano pa sabi yan? Hindi nakikisangkot sa gawain ng masama. Hindi nakikisangsaw. Yung galit na yung tao, lalo yung ginagalit. Sulsol. Sulsultan. Amen? Yun daw yung tao na hindi mapalad. Sa halip, ano sa dyan? Sa halip, ay sumunod saan? Ano daw kasiyahan ng tao mapalad? Saan? Hindi sa kautusan ni pastor. Ang kasiyahan niya, hindi pera. Ang kasiyahan niya, hindi yung prestige. Ang kasiyahan niya, hindi sasakyan, hindi bahay. Ang kasiyahan niya, ano? Kaya kahit walang pera, masaya ka. Yeah. Kahit naralag ka lang, masaya ka. Kasi ang kasiyahan mo si Yahweh. Kahit libakin ka, masaya ka. Kasi ang kasiyahan mo, sino? Pagsunod kay Yahweh. Naintindihan niyo, church? Ang sabi dyan, binubulay niya ito araw at gabi. Ibig sabihin, ano ibig sabihin niya? Maintain. At ang sabi niya, katulad niya, pag ganun daw tayo, ano mangyayari sa atin? Katulad niya, ano? Isang ano? Nasa tabi ng isang laging ano? At namumunga ang tao, laging sariwa. Ibig sabihin, hindi na i-stress. Tingnan mo yung katabi mo kung sariwa pa o bilasana. Amen? Mukhang duda na kayo ha. Bilasana yung katabi niyo eh. Laging sariwa. Hindi mo nakikita na mong problema. Amen? Namumunga siya saan? Sa takdang panahon, hindi nagmamadali. Ibig sabihin, alam niya kung kailan darating yung blessing sa kanya. May takdang panahon po yung pagpapala at pag pinagpala ka, sunod-sunod yan. Amen? At hindi ka bilasa, sariwa ka. Amen? Kahit mga bilasa dyan, nakatayo yan sa daan ng masama. At nanlilibak yan. Diba? Oh. Tatawa kayo, diba? Pero totoo. At ano sabi dyan? Ano sabi dyan? Ano man nakasan nyo? Sigaw nyo! Siya ano? Walang bagay na gagawin mo na hindi ka magtatagumpay. Ang sabi ko yung pangako ng Diyos yan, ano man ang gawin mo, magtatagumpay ka. Yan ang buhay ng taong mapalad. Pero, susunod ka. Kasi, alam nyo, pag mapalad ka, yung kagalakan mo, si Yahweh. Yung kagalakan mo yung church, yung Panginoon. Amen? Do you believe in that, mga kapatid? Yung kagalakan mo si Yahweh. At ang pinakamaganda dito, kahit anong bagyo, hindi ka matutumbay. Kahit anong unos, nagbubunga ka pa rin. Yan yung blessed life, yan yung obedient life.
Nababasa nito lagi, di ba? Tama? This is very familiar verse. Pero ang tanong, nandito lahat ng sikreto ng buhay na masagana. Hindi mo sabi nyo, ano man daw yung gawin mo, magtatagumpay ka. Pero sabi niya, huwag ka raw makikinig sa payo ng masama. Huwag kang susunod sa kanilang halimbawa. At ang sabi niya, huwag kang makikisama sa mga pumukutya. Kaya iwasan niyo yung mga chismoso at chismosa. Amen? At kasi, mapupulit ka lang eh. Huwag kang makisangkot sa gawain ng masama. Huwag kang mandaya. Kung may negosyo ka, maging straight ka. And your life will be blessed. Anong sabi niya? Ano man ilagay mo sa negosyo mo, magtatagumpay. Ano man ilagay mo doon, yung kliyente, hindi mo hinahanap. Yung kliyente ang mahanap sa'yo. Amen? Kasi worth mo ang nakikita nila. Yung halaga mo. At pag may halaga ka, hindi dahil magaling ka, dahil ano, matuwid yung buhay mo at sumusunod sa Panginoon. Do you understand, church? So, itong year na to, Pastor, lahat tayo magiging mapalad na. Kasi alam natin yung sikreto ng buhay na mapalad. Amen? Makinig kayo, church. Hindi kayo pinagpala dahil maganda ka. Ay, ang ganda-ganda naman ni sister. Blessed na, ang blessed naman mo. Di ba? Tandaan niyo ang kagandahan. Lumilipas yan. Amen, nasisira yung kagandahan. Di ba? Hindi ka tulad ng pangit. Pangit ngayon, bukas. Ano yung tao? Pangit. Di ba? Ay, mapalad ang pangit. Kasi wala kang naalala eh. Pumangit, di ba? Pag nakita, uy, ang gwapo mo doon, dapat ang pangit mo na ngayon. Di ba? Hindi, uy, yung pangit mo doon ah. Pangit ka pa rin ngayon ah. Di ba? Wala kang aalalahanin kayo yung kagandahan at kagapuan, sumpayan. Kasi kung mapangit ka, di ba? Kaya gusto mo maintain yung magandahan mo, di ba? Steph. O, kaya pag lumipas ay pangit mo, nag-aalala ka. Kaya yung kagandahan ko, pinaglilipasan niya ng panahon. Tama, Steph? Yung kapangitan, pinagtitibay ng panahon. Kaya huwag kayong mag-alala. Kasi hindi naman porket maganda yan, ay bless yan, ang ganda-ganda niya. Kapag ka pala, lilipas din yan. Ikaw, pinagtitibay ka. Diba? Wala kang problema. Diba? Totoo naman yan, diba? Pag sobrang ganda ng anak mo, alas 12 pa lang ng hali, nag-aalala ka na. Diba? Nasaan na kaya anak ko? Baka nangyari na radio yun. Diba? Kasi ang ganda ng anak mo. Eh kung pangit ang anak mo, alam mo na ng madaling araw, sakit ng tulog mo. Wala kang iniisip eh. Hindi hinahanap eh. Walang magsasamantala. Diba? Alam mo na, ba't hinahanap ka, diba? Amen. Kaya huwag mong isipin yan. Na minsan iniisip mo dahil wala akong sasakyan, wala akong bahay, hindi ako blessed. Diba? No. The measurement of blessing, if you have a peace of life. May kapayapaan ka sa buhay. Yan ang pagpapala ng Diyos. Kaya nga ang Diyos hindi mo nagbibigay ng positibong isip eh. Kasi pag positibo isip mo, pag hindi mo na kaya, wala, discourage ka. Ang Diyos, binibigyan ka ng kapayapaan ng isip. Bakit? Kahit hindi mo magawa, payapa ka pa rin. Diba? Kahit hindi dumating sa'yo, payapa ka pa rin, mga kapatidan. Amen? Hindi ka blessed. Ako sila, ang lakas naman magpuri nito. Ang galing tumugtog nito. Blessed na blessed. Hindi po yun, mga kapatid. That's not the measurement of blessing. Yung measurement ko ng blessing, ayan o. Yan yung taong mapalad. Yan yung blessed life. Kaya kung gusto nyo ma-bless, yan po yung gawin natin. Alam nyo, pag sinunod nyo ang Diyos, eto po, this is the very secret, even in the times of Abraham. Pag sinunod nyo ang Diyos, yung doors nag-open, automatic. Pag talagang tapat kayo sa Diyos, yung pinto bumubukas na lang sa'yo, pusa. Ako, may pinagpipuray ako sa Diyos eh. Bigla na lang bumukas mga kapatid eh. Malapit ang dumating. Amen? Yung lumalapit sa iyo ng pusa na hindi mo hinahanap,
Amen? At hindi lang yun, yung miracle nagbe-break out pag sumusunod ka sa Diyos. Alam mo, hindi porket hindi ka pinagaling ng Diyos, walang miracle sa'yo. Kahit may sakit kayo, nakakasustain ka sa buhay mo, that's a miracle. Yung everyday na humihinga ka, na kahit may sakit ka, milagro po yun ng Diyos. Hindi yung lahat ng pinapagaling, ay hindi pinagaling ng Diyos, walang no. Yung nakasustain ka sa buhay mo, at habang nabubuhay ka, kahit may sakit ka, yan po yung blessing ng Diyos. Naintindihan nyo? Amen? At pag sumunod ka sa Diyos, yung curse, lahat nawawala. Yung sumpa, lahat nawawala yan. Tapos yung chain, alam mo yung, minsan nakatali ka, na hindi mo alam na nakatali ka pala, dahil parang empty ka sa buhay mo. Parang, iniisip mo, gusto lang makasan yung buhay mo eh. Maraming ganyan tao, di ba? Kasi nga parang routine na lang yung nangyayari sa life mo eh. So parang empty ka. Pero when you follow God and obey His commandment, nabibreak mo lahat ng chain. Tapos ito pa, lahat ng kalaban mo nagkakalat. Yun, sinabi ng Bible eh. Nawawala yung mga kaaway mo, lahat ng umaaway sa'yo nawawala. Either namamatay, o pupunta sa ibang lugar. Hindi mo naman pinagpipray, pero gusto mo rin, di ba? Amen. Nawawala lahat yan, mga kapatid. Tsaka, pag sumusunod ka sa Diyos, yung anghel nagbabantay sa'yo. Diba, kaya sana yung Psalms 91:11 eh. For He shall give His angels charge over you. Kilala nyo ba yung anghel nyo? Alam nyo ba na may nagbabantay sa inyo anghel? O kilala nyo yung anghel nyo? O kaya hindi nyo alam na may nagbabantay sa inyo. Kasi kilalanin nyo yung anghel nyo. Amen. Hindi yung asawa nyo. Nasakit ng ulo nyo. Amen? Yung anghel ninyo. At alam nyo, pag ang Diyos, sumusunod kayo, makikita niyo yung provision ng Diyos. Yung hindi mo pinapangarap, bigla na lang dumarating. Di ba? Bigla na lang dumating, di ba? Na hindi mo maisip at dumating sa'yo at binigay sa'yo. Tama? Yan yung obedience of God, mga kapatid. At hindi lang yon, yung destiny mo, nakikita mo na. Bakit ba tayo naglilingkod sa Diyos? Ha? Sister, ba't ka naglilingkod sa Diyos? Dahil ano? Mabuhay. Ikaw, sister, ba't ka naglilingkod sa Diyos? Ha? Para lumiti sa akin. Ba't ka naglilingkod sa Diyos? Tama lahat yan. The very reason why we are serving God. Kasi gusto natin makarating sa langit eh. Amen? Hindi naman to destiny natin eh. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos kasi gusto natin makarating sa langit. Eh sino bang gusto makarating sa impyerno? Di ba wala naman? So basically, yung obedience mo, nag-aanak yan na ang destiny ko sa langit kaya ako nandito. Di ba? Bakit ka nandito? Kasi gusto mo makarating sa langit. Bakit ka gusto mo maging mapalad ang buhay mo? May langit ka na rito, may langit ka pa sa kabilang buhay. Hindi yung impyerno ka na rito, impyerno ka pa sa kabilang buhay. Di ba? Gusto nyo ba yun? Naghihirap ka na nga rito, naghihirap ka pa sa kabilang buhay. Alam nyo ba na you can reach heaven here on earth? Tingnan mo, di ba heaven yan? Lahat ng itatanim mo, magpumunga, lagi kang sariwa, hindi ka nalalanta. Kahit kung lanta ka na, hindi ka pa rin nalalanta. Yan yung buhay na mapalad. And you can reach heaven habang nandito ka. Heaven on earth shall pass away, but my word, pag nakatayo ka, kaya, Lord, salamat, susunod na ako sa iyo. Susunod na ako, Lord. And this is the calling of God. And this is our destiny, Pastor. Ang gusto ng Diyos maging mapalad lahat yung buhay natin. Ayaw niya maghirap tayo eh. Ayaw niya. Kasi, di ba? Kapamilya kami, wala akong kapamilya ang Panginoong Diyos na mahirap pa. Amen. Bilyonaryo, trilyonaryo. Hindi lang trilyonaryo yung ama mo, tapos maghihirap ka.
problema. O, ikaw sister, pag matigas ang ulo ng anak mo, bibigyan mo hindi. Malakas ang hindi mo, di ba? Parang abot mo ng bahay mo. Di ba? O ngayon, pag matigas ang ulo mo, bibigyan ka ng Diyos? O, yun pala naman eh. Di ba? Sa tao nga, nag-against ka. How much more sa Diyos? Kaya hindi tayo binibless ng Panginoon. Alam niyo na ang sikreto. Dahil ano? Matigas ang ulo, hindi sumusunod. And that's the very secret of the blessings of God, mga kapatid. This is our calling. And this is our destiny. Our destiny is to be blessed by God. Yung langit dito, langit din sa kabilang buhay. Gusto niyo ba yung mga kapatid? Amen? Gusto niyo ba yun, mga kapatid? Susunod, sabi mo, susunod na akong Panginoon, hindi lang ako makikinig. Yun ang sabi mo sa Diyos ngayon. Yun ang prayer mo sa Lord. Bulayin mo yung ganyang salita. Araw at gabi, yun ang unahin mo. Amen? Kaya ako, every time na nagigising ako sa umaga, ilang beses ko nang nabasa ang Bible, mga kapatid, tuloy-tuloy ko pa rin binabasa. Kasi ang daming revelation ng Panginoon. Ang daming pagpapala sa kanyang salita. Kanina habang nagbabasa ako, may nilirevil na naman ng Diyos. Pero hindi ko na ipapangaral, baka umaba tayo, mga kapatid. Every time yan, mga kapatid. Para mga asawa ko yan, mga kapatid. Sabi mo, grabe yung salita ng Diyos. No? Kahit araw-araw mo, paulit-ulit mong basahin, ang daming revelation. Tapos ang daming technique na tinuturo niya. Hindi lang sa negosyo, hindi lang mga kapatid sa araw-araw yung communication skill mo, dinidevelop ng Diyos. Amen? Blessed ba tayo? Let us all stand, church. Amen. Sabi mo, Lord, gusto kong maging mabless ngayong taon na to. Itaas mo yung dalawang kamay mo. Sabi mo sa Panginoon, Lord, gusto kong mabless. Magiging mapalad ang buhay ko, Panginoon, ngayong taon na to. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Gagawin ko lahat, Panginoon. Langit ang buhay ko ito. Hindi impyerno, Lord. And my calling, Lord, and my destiny is in heaven. And while I'm here on earth, Lord, I will live, Lord, like in heaven. Thank you, Lord. Habang nataas ang kamay ng mga kapatid, I will pray for you. Sige, taas ang mga kapatid. Panginoon, salamat sa iyong salita. Ito ang liwanag namin, ang gabay namin, ang lakas namin. Lord, we don't want to be hearers only. We want to be doers, Lord. Tulungan mo kami ng may lakas, tapang at katapatan na sundin ang iyong kalooban. Sirain mo ang anumang pagsuway, palamutin mo ang pusong matigas. Ituwid mo ang maling landas, gisingin mo ang natutulog na Espiritu, Panginoon. Lord, we choose to obey. We choose to listen. We choose to walk in your word, Lord. Ikaw lamang ang susundin namin, Panginoon. Kung binabaliwala namin noong 2025 ang iyong salita, kaya hirap na hirap kami, Panginoon. By this time, Lord, this 2026, Lord, we will obey your word. We will not be only the hearers, but we will be the doers of your word. Siyasatin mo kami, Panginoon, sa oras na ito. Siyasatin mo kami, Panginoon. Let's pray, church. Connect your life to God right now and ask the Lord, Lord, I want to have a blessed life, Lord. Siyasatin mo kami, Panginoon. Siyasatin mo kami, Panginoon. Ilapit mo yung sarili mo sa Diyos ngayon. If you're struggling in your life, this is the time for you to ask the Lord, I will obey and follow you, Lord. I will not let this word to ruin my life and to dictate my life, Lord. Ito yung panahon na sabihin mo sa Lord, matagal ko nang hinahanap yung blessed life, Lord. But this is the very secret, Lord. I will stand in your word. The foundation of my life is the word of God, oh God. Lord, help me, Lord, to obey your word. I want to
mensahe mo, Ama. Salamat. Tinawaan mo kaming sumunod, O Diyos. Isang sikreto, Ama, na matagal mo na pinagkaloob sa akin, Ama. We will obey and follow you no matter what. Not our will, but your will be done in our lives, O God. Hallelujah. Woo! Thank you, Jesus. Minsan kontra gusto kami sa iyo, Panginoon. Pero isa sa pinakasikretong pinagpala mo kami ay susunod kami sa iyo. Kahit anong mangyari, O God. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. That's it, come on. Sabihin mo sa Panginoon. Humingi ka ng tawag sa Panginoon. Hallelujah. Ito yung pagkakataon ngayon na pasalamatan mo ang kabutihan ng Diyos. Sa gitna ng ating mga pagkukulang, sa gitna ng ating hindi pagsunod sa Kanya. Oh, hallelujah. Jesus, tulungan mo kami, O Diyos, na masunod natin ang iyong mga banal na salita. Because this is the secret of a blessed life. Woo! Napakabuti mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Come on, let's say, oh, hallelujah. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Sing it one more time. Aawitan kita. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa lahat ng mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin. Salamat sa blessed life na iyong pinagkatiwala, O Diyos. Come on, napakabuti mo. Hallelujah. Yes. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Yes. Napakabuti mo. Oh, Jesus. Naisip mo ba kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo? Na kahit minsan hindi ka sumusunod, pinagpala ka pa rin niya, mga kapatid. Lalong-lalo na kung sundin natin siya at ang kanyang kalooban. Come on, beloved instrument. Jesus. Pwede ba last time napakabuti niyo without instrument? Come on, hallelujah. That's it, come on. Feel His power right now. Feel His presence here right now. That's it, come on. That's it. Sipin mo.
That's it. Come on. Di ka na ba? Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Sa buong isang taon na lumipas, pinagpala mo pa rin kami, O Diyos. Kahit ang dami naming kapalpakan sa buhay. Salamat, O Diyos, sa mga mensahe mo na lalong pagpalain mo ang mga buhay ng iyong mga anak kapag kami buong sumusunod sa iyo. Yes! Hallelujah! Oh! Oh! Hallelujah! Thank you, Father God. Hallelujah. Pwede ba palakpakan natin siya, mga Isang malakas na palakpak muli para sa Kanya. Hallelujah! Come on, give your best love offering. Hallelujah! Come on, clap your hands of your people. Shout with a voice of victory. Shout hallelujah! Kung gaano kalakas ang sigaw, ang hininga niyong nakaraang taon, sigaw ng pasasalamat, sigaw ng pagpuri. Shout! Woo! Shout! Woo! Shout! Hallelujah! Amen. Isang dinaig yung ingay natin sa pagtutok nila. Amen. Gumastos sila ng libo-libo para sa lubungin daw ng maingay ang bagong taon. Pero ang sikrito, sumunod tayo sa kanyang mga salita. At ang kanyang mga salita nagsasabing pumapalakpak tayo, magpuri tayo, magpasalamat tayo. Amen. Yun ang kanyang mga banal na salita. Sa oras na ito, mga kapatid, before natin tawagin yung si anak ni Sister Bibi Jane, mga kapatid, we will give our best offering.